In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Jesus' cross portrays very well our life's hardships and sacrifices. Inspired by today's liturgy, let us pray for and reflect on the plights of those who suffer for the sake of others, those who are involved in causes that alleviate slavery of peoples such as poverty, corruption, injustices, and other forms of evil. May they not succumb to the temptation of pleasure and material gains, but be instruments of the gospel good news through their humble and selfless service to God and people. My brothers and sisters, let us remember all the sins that we have committed during the past, and let us ask God to forgive us. I confess To Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant, Almighty God, through the yearly observances of Holy Lent, that we may grow in understanding of the riches hidden in Christ, and by worthy conduct pursue their effects. We ask this to our Lord Jesus Christ, your Son. He lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. God said to Noah and to his sons with him, "See, I am now establishing my covenant with you and your descendants after you, and with every living creature that was with you, all the birds and various tame and wild animals that were with you and came out of the ark. I will establish my covenant with you, that never again shall all bodily creatures be destroyed by the waters of a flood. There shall not be another flood to devastate the earth." God added, "This is the sign that I am giving for all ages to come, of the covenant between me and you, and every living creature with you. I set my bow in the clouds to serve as a sign of the covenant between me and the earth. When I bring clouds over the earth, and the bow appears in the clouds, I will recall the covenant I have made between me and you and all living beings.
so that the water shall never again become a flood to destroy all mortals' being. The word of the Lord. Thanks be to God. Your ways, O Lord, make known to me. Teach me your path. Give me in your truth and teach me, for you are God, my Savior. Remember that your compassion, O Lord, and your love are from old. Your kindness remember me because of your goodness, O Lord. Good and upright is the Lord. Thus he shows sinners the way. He guides the humble to justice, and he teaches the humble his ways. A reading from the first letter of St. Peter. Beloved, Christ suffered for sins once, the righteous for the sake of the unrighteous, that he might lead you to God. Put to death in the flesh, he was brought to life in the Spirit. It is he also went to preach to the spirits in prison, who had once been disobedient, while God patiently waited in the days of Noah during the building of the ark, in which a few persons, 8 in all, were saved through water. This prefigured baptism, which saves you now, it is not a removal of dirt from the body, but an appeal to God for a clear conscience through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God, with angels, authorities, and powers subject to him. The word of the Lord. Thanks be to God. One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The Spirit drove Jesus out into the desert,
And he remained in the desert for 40 days, tempted by Satan. He was among wild beasts, and the angels ministered to him. After John had been arrested, Jesus came to Galilee, proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Marahil po matatandaan ninyo na nung kayo ay linagyan ng abo sa noo, may sinabi yung pari. May dalawa na maaring gamiting mga kataga sa pagpapahid ng abo sa noo. Remember, man, that you are dust, and to dust you shall return. Alalahanin mo, tao, na ikay alabok, at sa alabok, ikay ibabalik. Subalit yung ikalawang formula ay nasa ating Ebanghelyo mga pagbasa ngayon. At ay tungkol sa pagsisisi, repent for the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Ito po yung alternative na sinasabi ng pari sa pagpapahid ng abo sa ating noo. Ngayon po, unang linggo ng Advento. Ano po ang dapat nating isipin batay dito sa ating mga pagbasa? Ang una po ay tungkol sa napakalaking baha na parusa ng Panginoon sa sangkatauhan dahil sa kasalanan. Binaha ang buong mundo noon at maliban na lamang sa pamilya ay sila ay sumunod sa Panginoon na gumawa ng malaking bangka at doon ilinagay ang 8 katao at pare-pareho o pares ng iba't ibang mga hayop. Bumaha at namatay ang mga halaman at mga hayop. At inisip na ng iba, kapag tayo ay binabaha, eto na ba yung delubyo na papatay sa ating lahat, sa kalikasan, at iba pang mga hayop at mga ibon? Hindi po ito. At hindi na mangyayari yung parusan na dinanas, ipinataw ng Panginoon Diyos dahil sa kasalanan ng mga tao. Kaya nga ibinigay ng Panginoon bilang palatandaan na hindi na niya parurusahan katulad noon ang sangkatauhan sa pamamagitan ng bahaghari, rainbow. Yung rainbow na yun na nakikita natin ay dapat magpaalala sa atin ng pagkahabag ng Panginoon sa sangkatauhan na alam naman niya ng kanyang nilikha, tayong lahat ay makasalanan. At naliligaw ng landas hanggat tayo ay matauhan at hanapin muli ang Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, ang tao na naligaw ng landas, nalihis sa landas patungo sa Diyos, sa kanyang kaharian, ang sakramento ng binyag ay may kahulugan ng pagbabago. At dito nga sinabi sa ikalawang pagbasa na ang pagbibinyag na nakapagliligtas sa atin ngayon ay hindi, it is not a removal of dirt. Hindi pag-alis ng dumi. Pag binubuhusan yung bata o yung matanda na binibinyagan, yung pagbuhos na yung tubig na yon ay hindi paghuhugas sa pag-alis ng dumi mula sa katawan, kundi isang panawagan sa Diyos para sa isang malinaw na konsyensya. Pag tinagalog po yun, ang sinasabi doon, ang pagbibinyag, tungkol sa pagbibinyag, ay isang panawagan sa Panginoon upang tayo ay magkaroon ng malinaw na pag-iisip tungkol sa dapat nating gampanan sa buhay na ito. At ano po sa inyong palagay, ang pakay
maging pakay ninyo sa buhay na ito habang tayo ay naririto pa. What is the purpose of our life as we are still alive? Sa katesismo po na pag-aralan ng mga may edad na, ang katanungan, why did God make you? Bakit ka ginawa, linikha ng Diyos? Ang sagot doon, noon, ngayon at magpakailanman, God made us to know Him, to love Him, to serve Him, and to be with Him forever in heaven. Napakasimple lang po, upang kilalanin natin siya, to love Him, upang paglingkuran, tuparin natin ang kanyang kalooban, at balang araw, tayo ay makiisa sa Kanya habang panahon sa Kanyang kaharian. Ito po ang layunin, ang pakay ng Diyos ng tayo nilikha, at ito rin po dapat ang ating maging panuntunan sa ating buhay ngayon. Kilalanin ang Diyos, sumunod sa Kanya upang tayo balang araw ay makiisa sa Kanya sa Kanyang kaharian sa langit. Doon po sa Ebanghelyo na inyong narinig, malinaw din po naman ang sinasabi doon para sa ating lahat. At ito ay tungkol sa ating magiging tungkulin ngayon sa kasalukuyan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi pag-alis lamang ng kasalanang mana. Yun ay nangyari na nang tayo bininagan. Subalit ang patuloy nating pamumuhay dito sa lumang ibabaw ay dapat na magkaroon ng ating patuloy na pakikipag-ugnay sa Panginoon Diyos na hinihingi natin na ang Kanyang paghahari ay mapasa atin, to be in, with, and under God's rule. Na isailalim natin ang ating sarili, ang ating kaisipan, ang ating mga adhikain, ang ating buhay, ipasa ilalim natin sa kapangyarihan at sa panuntunan, the standard of God. At ito marahil ang mahirap kuminsan na tungkulin ng isang mananampalataya, na isang Katoliko na nais mamuhay ayon sa panuntunan ng Panginoon according to the will of God. Unang-una po, ang paghahanap ng paghahari ng Diyos araw-araw. Give us this day our daily bread. Katulad ng ating paghahanap ng pagkain araw-araw, ganun din naman po ang ating hinihingi, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa katunayan po, yun nga ang una na ating hinihingi bago ang pagkain. Ang ibig sabihin, may mas mahalaga pa sa mga pangangailangan nating material. Ang mas mahalaga na yan ay ang ating pakikipag-ugnay sa kalooban sa Diyos mismo, sa ating Panginoong Diyos, sa ating Ama, sa Jesucristo at sa Banal na Espiritu Santo. Seek ye first the kingdom of God. Hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos, na kayo ay pagharian ng Diyos, and the rest shall be given unto you, at ang iba ay pagkakaloob sa inyo. Saan po natin hahanapin ang kalooban ng Diyos? Simple lang po. Tinuro sa atin ang 10 Commandments, ang 10 utos ng Diyos. At marahil, kung hindi man ninyo masambit isa-isa at sunod-sunod, alam ninyo kung ano ang nilalaman ng 10 utos ng Diyos. Ang ating tungkulin, ang ating dapat nagampanan bilang mga anak ng Diyos, ang unang 3 utos ng Diyos. At ang susunod, mula sa 4 hanggang 10, ay ating tungkulin sa ating kapwa, sa ating sarili. Ganun lang po naman kadali. Ano ang ating tungkulin sa Diyos? Tuparin ang Kanyang kalooban. Ano ang tungkulin natin sa ating sarili at sa iba? Mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Walang tao na hindi minamahal ang kanyang sarili, bagkus kuminsan sobrang pagmamahal pa nga.
Subalit, ang hinihingi sa atin ay lagi nating isaisip na tayo ay ilalagay natin ang ating sarili sa ilalim ng kapangyarihan at gabay ng Panginoong Diyos. Always seek to live our life according to the will of God. Sinabi rin sa atin, nasaan? Kung sa makatwi, nasaan ko hahanapin? Saan natin hahanapin ang mga utos ng Diyos? Tinanong din ito sa banal na kasulatan, where shall we find the will of God? At ang sinagot doon, hindi nyo na kailangan magtungo sa kataas-taasan sa langit at ikailalim-laliman sa dagat, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa sa inyo. The kingdom of God is within you. Hanapin lang natin sa ating puso, sa ating isipan, sa ating konsyensya, at naroroon, sinasabi na sa atin, ipinahihiwatig, ipinakaalala na sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos na ito rin naman ay tungo sa ating kapakanan dito sa lupa at patungo sa ating pagiging tahanan magpakailanman sa langit. So where is the problem? Malinaw kung nasaan, malinaw ang ating tungkulin. Subalit ano ang nakakahadlang sa ating pagtupad ng kalooban ng Diyos para sa ating kaligtasan, our salvation. At ang kaligtasan na yan ay nangyayari dito at ngayon upang tayo ay maligtas doon magpakailanman sa kabilang buhay. So where is the problem? Ang problema po ay kuminsan tayo ang gumagawa ng problema para sa ating sarili, para ilapit natin ang ating kalooban at buhay sa Diyos. We are responsible for putting hindrances, balakid, sa ating paglapit sa Panginoon. Ano po ito? Ano mga balakid ang ating ilinalagay sa ating landas patungo sa Panginoon? Simple lamang po. Kung tutuusin, ano po ang nangyayari sa buhay ng bawat Pilipino ngayon? Sinasabi po ng mga Pilipino, sa Pilipinas, ang pinakamaraming gumagamit ng cellphone. Siguro alam na ninyo kung paano nagiging balakid ang paglapit ng isang tao sa Diyos na nalulung sa paggamit ng cellphone. Walang panahon. At kung may panahon man, hindi man ginagamit upang hanapin ang Diyos sa cellphone. Naroon ba sa cellphone? Naroon ba ang mensahe ng Diyos sa cellphone? Naroon po. Pero hindi hinahanap do. Iba ang hinahanap. Ang TikTok at iba pang mga iba't ibang mga palabas. Subalit, hindi sinisikap na hanapin ang Diyos. Naroon po sa cellphone ang mga panalangin, naroon ang mga gabay para sa buhay, naroon po sa cellphone. Subalit, binabaliwala po ng napakaraming Pilipino na may hawak-hawak ng cellphone. Ang pinakamaraming mamamayan sa mundo na may cellphone ay ang mga Pilipino. Kung ganon, at kung hahanapin nga ng bawat Pilipino ang kalooban ng Diyos sa pagbabasa o panunood ng mga bagay na may kaugnayan sa Diyos at sa atin, di sana hindi naging ganito ang buhay natin. We could have been a different people. Hindi sana ganito ang ating katayuan ngayon. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na baguhin ang daloy ng kasaysayan sa pamamagitan EDSA Revolution. Malapit na po natin gunitain. Subalit anong nangyari? Nanumbalik uli yung korupsyon na nilabanan natin noon at naririto na naman uli at kitang-kita po ninyo kung kayo ay ibubukas lang ninyo ang inyong isipan, ang inyong mga mata, ang inyong mga tenga, narito nagbalik na po uli ang katiwalaan ng martial law. Subalit ito'y napalala pa sa mga nangyayari sa ating sa ating mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo kung saan sila nagtatrabaho. Ang mga ating OFWs na dumami ng dumami pagkatapos ng EDSA. At ang kalagayan ngayon sa mundo ay sabihin natin kalagayan ng karahasan. Ang digmaan sa Israel at sa Gaza Strait
ang digmaan sa Ukraine at Russia, at ang digmaan sa Africa, ang kaguluhan sa South America, ang kaguluhan dito sa atin. Punong-puno na ng problema ang ating mundo, at saan ka lulugar, kapatid? Where can you go? Kaya ang pinakamabuti po siguro, hanapin natin ang ating kaligtasan where we can be safe. At ang ating kaligtasan, kung hindi man dito sa mundong ito, mailigtas natin na ating sarili para sa ikalawang buhay doon sa pagmamahal ng Diyos sa Kanyang kaharian. If there is no other way to save ourselves in this life, in this world, then let us make sure na we are saved by God and to be with Him forever in His happiness in heaven. Kaya lang po ang talagang alternative, heaven or hell. Wala na pong ibang maaring tunguhan ang tao. At kung matino ang isipan ng tao, tatanungin, saan mo gusto? Gusto mo bang makiisa sa Diyos sa Kanyang kaharian sa langit o sa infyerno, sa lugar ng kaparusahan kasama ng demonyo? Anong landas ang dapat mong tahakin? At marahil hindi naman kailana ang landas ng Panginoon. Subalit sabi ko nga, tayong naglalagay ng balakid sa ating paglapit sa Panginoon, sa ating landas. We are making the problems for ourselves. Una, pabaya tayo. Ayun, pinabayaan natin ng cellphone ang maging amo natin. Tayo nabubuhay, pagkagising, hanggang tayo matulog, nasa cellphone, nasa kung ano-ano. Pangalawa po, hindi lamang ang cellphone, kundi indifference. Wala tayong paki. Paki sa ano? Wala tayong pakikialam sa mga nangyayari sa ating kapwa. You are your brother's keeper. Sino ang aking kapwa? Ang tanong sa Panginoon, who is my neighbor? At ang paliwanag ng Panginoon, you must be a neighbor. Dapat ikaw ay maging kapwa ng isang tao na naghihirap. Hindi siya ang tutulungan sa iyo, kundi ikaw ang dapat tumulong sa kapatid mo na naghihirap, naghihikahos, walang makain, hubad, naninirahan kung saan-saan at walang kinabukasan. A hopeless existence. How are we going to be brothers and sisters to those people? At alam naman natin sa katapusan, sa final judgment, ano itatanong sa atin upang tayo tanggapin ang Panginoon sa langit? Napakasimple lamang po sa last judgment. Pinakain mo ba yung nagugutom mong kapatid? Pinainom mo ba yung nauuhaw? Binigyan mo ba ng damit yung walang damit? Dinalaw mo ba ang nasa bilangon at may sakit? Pinatuloy mo ba sa iyong tahanan? Simple lamang naman po ang landas para sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po, kung meron mang isa sa atin na mapaparusahan ng Panginoon sa infyerno, wala po tayong dapat ibang sisihin. Hindi natin maaaring sisipin ang Pangulo, hindi natin maaaring sisipin ang gobyerno, hindi natin maaaring isipin pati ng ating mga magulang. We have only to look at what we are doing today. Tignan mo kung anong ginagawa mo araw-araw. Nagdadasal ka ba pagkagising mo sa umaga? O baka pagkagising mo, cellphone kagad, ino-own mo kagad yun. Baka yun na ang Diyos mo. Maybe your cellphone is your God in the morning until you go to bed at night. Anong pananaw mo sa buhay mo, pakikipag-ugnay ng buhay mo sa buhay ng iba? You are your brother's keeper. At higit sa lahat, ano ba ang pamantayan ng iyong buhay sa kasalukuyan? What is your standard of life today? Ito ba ay sa mga bagay na material, kung gaano karami ang iyong ari-arian? O kagano kakaligtas, your security? Ang lahat ng yan ay mawawala. There will always be a time where your riches, your money, and your security guards will be useless. When we stand before God, sa oras na tayo haharap sa Panginoon, ang lahat na ating kinikilala at dinodyos sa Panginoon sa buhay na ito ay hindi naman pala Diyos. Ito pala ay mga bagay na walang katuturan pagdating ng panahon ng ating pagharap sa Panginoon. Kaya ang unang linggong ito ng Adbyento ay pagkakataon na sa ating muli upang suriin
Sino ang Diyos mo? Nasaan ang Diyos? Saan mo matutuklasan? Saan mo hahanapin? Nasaan ang payo ng Diyos, ang kanyang mga utos? At paano mong iniugnay ang iyong araw-araw na buhay sa kalooban ng Diyos na sinasabi mo, your will be done on earth? Sinungaling ka. Sinungaling ka kung hindi mo pinapahalagahan ang kalooban ng Diyos. Di wag ka na lang mag-Our Father para matapos na. Kung nais mo maging hipokrita, it's your call, it's your decision. Huwag mong sisihin ang Diyos. Tinuruan tayo ng Diyos ng landas tungo sa kaligtasan, subalit kung babaliwalain natin, then we have only ourselves to blame. Wala na tayong ibang masisisi kundi ating sarili. Kaya ang panahon ng Kwaresma ay panahon muli ng pagsusuri ng ating pamantayan sa buhay as examination of our values sa buhay na ito. At sana hindi tayo maligaw, hindi tayo ma-co-opt, hindi mabihag ang ating isipan, ang ating damdamin ng makamundo, ng makademonyong mga kaisipan at patakaran. At sana po manatili tayong mga tapat na mga anak ng Panginoon na bininyagan sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo upang tayo bilang mga anak niya ay makiisa sa Kanya pagkatapos ng maikling buhay natin ito sapagkat we learn to know God, to love God, and to serve God in obedience to His commandment. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Please stand and let us make our profession of faith. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. like Jesus, who was tempted in the desert, let us ask the Father to accompany us in the temptations of life so that we will always overcome them. In a special way, we lift up to God the needs and petitions of poor families everywhere. With confidence in His grace, we pray, listen to our prayer, O Lord. Listen to our prayer, O Lord. That our church leaders continue to be committed in their concern for the poor, especially for families affected by war. We pray. Listen to our prayer, O Lord. May government officials remember their duty to serve the people, especially the poor, without recompense or recognition for their efforts. We pray. Listen to our prayer, O Lord. May all of us be kept safe from the many diseases and other dangers that threaten our well-being and the fruition of our honest labor. We pray. Listen to our prayer, O Lord. That the young lessen the burden of age carried by the elderly and bring them joy by their respect, care, patience, and love. We pray. Listen to our prayer, O Lord. That grieving families left behind by the demise of their loved ones find comfort in the assurance that their beloved are now peacefully in God's kingdom. We pray. Listen to our prayer, O Lord. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions.
we pray. Listen to our prayer, O Lord. Ama namin, pakinggan mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kaming makilala at igalang ang dangal ng bawat tao, lalong-lalo na ang mga migrante at kanilang mga mag-anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Blessed be God forever. Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good, the good of all his holy church. Give us the right dispositions, O Lord, we pray, to make these offerings, for with them we celebrate the beginning of this venerable and sacred time of Lent. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. By abstaining 40 long days from earthly food, he consecrated through his fast the pattern of our Lenten observance, and by overturning all the snares of the ancient serpent, taught us to cast out the leaven of malice, so that celebrating worthily the Paschal mystery, we might pass over at last to the eternal Paschal feast in heaven. And so with the company of angels and saints, we sing the hymn of your praise, as without end we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory, full of your glory. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in of the Lord. Hosanna in the highest, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest.
Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Jose our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your praise. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, Saint Vincent de Paul, Saint Nicholas of Bari, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever.
Let us pray with confidence to the Father in the words our Savior gave us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom, thy will, sit is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin, and protect us from all anxiety, as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Do not look on our sins, but look on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity. In accordance with your will, you live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. With your spirit. Let us offer each other the sign of peace. You take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world.
Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Renewed now with heavenly bread by which faith is nourished, hope increased, and charity is strengthened, we pray, O Lord, that we may learn to hunger for Christ, the true and living bread, and strive to live by every word which proceeds from your mouth. We ask this through Christ our Lord. Amen. Kindly sit down for some announcements. Mga pabatid. Una, tuwing panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid natin na nangangailangan. Kaugnay nito, tayo ay muling magkakaroon ng second collection para sa alay kapwa na gaganapin sa 6 na linggo ng Kwaresma mula sa ika-18 ng Pebrero hanggang ika-24 ng Marso 2024. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng mga bagyo at iba pang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose F. Cardinal Advincula na maging bukas palad sa ating kapwa. Pangalawa, patuloy po ang ating pangangalap ng tulong pinansyal o donasyon para sa 50 million for San Vicente, proyektong pagkukumpuni at pagsasaayos ng San Vicente de Paul Church. Sa ngayon po, meron na po tayong kabuuang mga donasyon na nagkakahalaga ng 42,342,649 pesos and 88 centavos. Ipinagbibigay alam po sa lahat ng nakalikom tayo ng halagang 9,447 and 65 centavos. Mula sa ating second collection noong ika-10 at ika-11 ng Pebrero. Pangatlo, ang lahat po ay malugod na inaanyayahan na makiisa sa mga sumusunod na gawain sa ating parokya kaugnay ng Kwaresma. Una, Stations of the Cross, tuwing linggo simula sa ika-18 ng Pebrero sa ganap na 2 o'clock ng hapon na nagmumula sa ating dambana patungo sa barangay o BEC area na nasasakupan ng ating parokya. Lenten Parish Collection sa ika-2 ng Marso, Sabado, pagkatapos ng 5:00 ng hapon na misa sa loob ng ating dambana. Ang atin pong magiging tagapagsalita ay si Reverendo Padre Hans Magdurulam. Ikatlo, Kumpisalang Bayan sa ika-22 ng Marso, Biyernes sa ganap na 5:00 ng hapon sa loob ng ating dambana. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang Reverendo Padre Joel L. Rescober, CM, Rector at Cura Parokyo. Please stand for the final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for God's blessing. May bountiful blessing, O Lord, we pray, come down upon your people, that hope may grow in tribulation, virtue be strengthened in temptation, and eternal redemption be assured through Christ our Lord. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Amen. The Mass is ended. Let us go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let us praise the Lord.